Nearer, my God, to thee, nearer to thee. E'en though it be a cross that raiseth me, still all my soul shall be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. Though like a wanderer, the sun gone down, darkness be over me, my rest a stone. Yet in my dreams I'd be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. There let the way appear, steps unto heaven. All that thou sendest me in mercy give. Angels to beckon me nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee. Or if on joyful wing, cleaving the sky, sun, moon, and stars forgot, upward I fly. Still all my song shall be nearer, my God, to thee, nearer, my God, to thee, nearer to thee.
ikalawang pangaral po sa araw na ito sa alas 8 po ng gabi ngayon. Sabi nga po ng mga Ilocano, nasaya at ti rabi sa iyo amin, kabsat, maayong gabi sa inyong tanan, mga kaigsuonan, at siyempre sa ating wika, maya pa bay, karing kapatad. Yun po. Good evening, brethren. Sa Pangasinan po, Masantos sa Labi. Yun po natutunan namin kay Brother Nico Canono. So ating pong panggabi ay tungkol po sa Isaiah chapter 59. Sana po ay hindi po masira ang signal po natin. Ano po? Hindi pa talaga perfect ang ating internet sa Pilipinas. Ang ating pong paksa sa gabing ito ay dito po sa Isaiah chapter 59. Pagka tayo po ay nangangaral ng Ebanghelyo, palagi natin ginagamit ang unang dalawang kapitulo ng talatang ito. Ano po? Hinggil po sa epekto ng kasalanan sa tao. Bangmat ang dalawang talatang ito sa kapitulong ito ay patungkol po sa bansang Israel, kung bakit sila nahiwalay sa Diyos. Makikita natin. So maaari po natin bigyan ng pangalan po itong kapitulong ito na ang the scene, the wall of separation. Kung titingnan po natin ang kapitulong ito, pwede nating ating sa tatlong bahagi. Ano po? Yung unang 8 talata, ang bayang Israel, sila ay pinagwikaan dahil sa kailang mga kasalanan. The people are rebuked for their sins. Verses 1 to 8. Pangalawa, doon po sa pangalang bahagi, ang bayan, kinilala po nila ang kanilang kasalanan at ipinahayag nila sa Diyos. Doon po sa verse 9 hanggang unang bahagi ng verse 15. At sa ikatlong bahagi ng kapitulo, ang Panginoon po ay sumagot sa kanila sa pamamagitan ng paghihiganti sa kanilang mga kaaway at biyaya doon sa mga nagsipagsisi. So, unang bahagi po ng ating pag-aaral, tingnan po natin sa unahin po natin sa ating wika, sa chapter 59, verses 1 to 5. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli, na di makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig, na ito hindi makarinig. Ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli ng kanyang mukha sa inyo, at siya hindi nakikinig. Sapagkat ang inyong mga kamay ay nadungisan ng dugo, at ang inyong mga daliri ng kasamaan. Ang inyong mga labi ay nagsasalita ng mga kasinungalingan, ang inyong dila ay nagsasalita ng kasamaan. Walang nagdadala ng usapin na may katarungan at nagtutungo sa batas na may katapatan. Sila nagtitiwala sa kalituhan, sila nagsasalita ng mga kasinungalingan. Sila'y naglilihi ng kalikuan at nanganganak ng kasamaan. Sila'y pumipisa ng mga itlog ng ahas at gumagawa ng bahay ng gagamba. Ang kumakain ng kailang itlog ay namamatay at ang napipisa ay nilalabasan ng ulupong. Dito po sa New King James Version, Beloved, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, nor his ear heavy that it cannot hear. But your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. For your hands are defiled with blood, and your fingers with iniquity. Your lips have spoken lies, your tongue has muttered perversity. No one calls for justice, nor does any plead for truth. They trust in empty words and speak lies. They conceive evil and bring forth iniquity. They hatch vipers' eggs and weave spiders' web. He who eats of their eggs die, and from that which is crushed, a viper breaks out. Yun po ang ating pagbabasa sa New King James.
Yung sa unang bahagi po ng talata, sinasabi, narito kami ng Panginoon na hindi miksi, na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig, na ito'y hindi makarinig kanya. So ito po sinasabi rito ang Diyos, ano po, sa kanyang bahagi, bagamat siya po ay may walang hanggang kapangyarihan. Ang Diyos po ay omnipotent at ang Diyos ay may walang hanggang karunungan. So hindi maaari sabihin na ang Diyos ay walang kapangyarihan. Ano po, dito po sa talatang ito. Bagamat ang Diyos ay may walang hanggang kapangyarihan, ang katanungan po rito, bakit ang Israel hindi naligtas ng Diyos? Why is it that Israel is not saved? Yung makita po natin. Ang Diyos ay may walang hanggang karunungan, pero bakit ang Diyos, ano po, ay hindi niya, ay walang kaalaman sa kanilang pagnanasa at pangangailangan? Parang hindi siya nakikinig. Kaya hindi niya nalalaman ang pangangailangan ng kanyang bayan. Anong dahilan? Hindi naman natin pwede sabihin, sabi nga po rito, hindi naman ang Diyos ay walang kapangyarihan o ang Diyos ay walang kaalaman. So may dahilan bakit ganoon. Bakit hindi gumagalaw ang Diyos para sa kanyang bayan? Bakit? Sapagkat ang Diyos at ang Israel sa pagkakataon din, Judah na lang, ay nahiwalay sa Diyos dahil sa kailang kasamaan at sa kailang kasalanan. So in general, bagamat ito po ay applicable sa relasyon ng Diyos at ng bansang Israel ayon sa context, pero in general, ito ang nangyayari pag tayo nagkakasala sa Diyos. Siya'y naihiwalay sa Diyos. Bilang halimbawa, dito po sa Efeso, dito sa 2 kapitulo, sinasabi ng ang mga taga-Efeso, sabi rito, sa unang talata, kaya kayo'y noon mga patay sa inyong mga pagsasalangsang at mga kasalanan. Yung salitang patay, kayo hiwalay kanya. Sila hiwalay sa Diyos dahil sa kailang pagsasalangsang at sa kailang kasalanan. Ito rin po ang sitwasyon ng bansang Judah sa panahon na ito. Tandaan natin, bumalik si Isaiah sa kasalukuyang panahon na yon. Ano po? At sinasabi, bumalik siya sa makasalalang sitwasyon ng kanyang bayan. Dito sa 3, sapagkat ang inyong mga kamay ay nadungisan ng dugo, at ang inyong mga daliri ng kasamaan, at ang inyong mga labi ay nagsalita ng mga kasinungalingan, at ang inyong dila ay nagsalita ng kasamaan kanya. Sabi rito, ang kanilang kamay ay nadungisan ng dugo, at ang kanilang mga daliri kanya ng kasamaan. Ano ibig sabihin no? Makikita po natin dito sa Isaiah chapter 1 verse 21. So nalalaman natin, unang 2 kapitulo ng Isaiah ay hindi sa unahan ng Isaiah. Ito isang later na panahon, ano po, na nakita ni Isaiah, at ito nga po yung panahon na ito. Sabi sa Isaiah chapter 1 verse 21, how the faithful city has become a harlot. It was full of justice. It was full of justice. Righteousness lodged in it, but now murderers. Ganyan. So sinasabi rito, sila po'y naging mamamatay tao kanya. Dati ang katwiran ang nananahan po sa Jerusalem, pero ngayon ay mga mamamatay tao kanya. Sa Micah chapter 7 verse 2. The faithful man has perished from the earth, and there is no upright among men. They all lie in wait for blood. Every man hunts his brother with a net. So ito'y totoo. Kasi pulong-pulo sila ng kasamaan. Kahit sa kanilang mga kapatid ng kanya. Sila po'y parang nag-iintay ng pagkakataon para sila pumatay kanya. Dito po sa Micah chapter 7 verse 2. Sa Micah chapter 2 verse 1, at bakit po natin kino-quote si Micah? Sapagkat si Isaiah at saka po si Micah, sila po ay nangaral sa parehong panahon. Makikita aras pareho po kailang paksa. Ano po? Sa Micah chapter 2, verse 1 hanggang verse 3. Woe to those who devise iniquity, sabi nga mga daliri ay sa kasamaan, and work out evil on their beds. Kahit na natutulog kanya, ang iniisip nila ay kasamaan.
At morning light, they practice it. Sa gabi, nag-iisip sila ng kasamaan. Pag-gising na sa umaga, ginagawa nila kanya. Because it is the power of their hand. They covet fields and take them by violence. Also houses and seize them. So they oppress a man and his house, a man and his inheritance. Therefore thus says the Lord, behold, against this family I am devising disaster, from which you cannot remove your necks, nor shall you walk haughtily, for this is an evil time. So, ang Diyos gaganti sa kanila. So, tingnan nyo ang sitwasyon doon. May masisamang tao po ay naghahanap ng masisila at mapagnanakawan. So, yung makikita nating larawan na sinasabi doon. Sabi po sa pangalang bahagi, ang inyong mga labi ay nagsasalita ng mga kasinungalingan at ang inyong dila ay nagsasalita ng kasamaan. Sabi ito, your lips have spoken lies, your tongue has muttered perversity. Ganyan. Sa Isaiah chapter 32 verse 6, for the foolish person will speak foolishness, and his heart will work iniquity, to practice ungodliness, to utter error against the Lord, to keep the hungry unsatisfied, and he will cause the drink of the thirsty to fail. So itong mga taong ito, tandaan natin, sila yung may walay sa Diyos. So sila yung may walay sa karunungan ng Diyos. So ano sinasabi nila? Kamangamangan. Ganyan. Nagsasalita lang kamangamangan. At ang puso nila ay gumagawa ng kasamaan. Ganyan. So yung makikita nating larawan ng bayang Israel sa panahon ni Isaiah. Sa ika-4, walang nagdadala ng usapin na may katarungan at nagtutungo sa batas na may katapatan. Sila nagtitiwala sa kalituhan. Sila nagsasalita ng mga kasinungalingan. Sila naglilihi ng kalikuhan at nanganganak ng kasamaan. No one calls for justice, nor does any plead for the truth. They trust in empty words and speak lies. They conceive evil and bring forth iniquity. Alam po niyo, doon sa ating nakarang pag-aaral, pag ang tao po'y nagtitiwala sa mga Diyos-Diyosan, ito'y sila'y magsasalita ng walang laman. Dahil wala lamang naituturong kabutihan ng mga Diyos-Diyosan. So, ikay magkakaroon ng kakulangan sa iyong kaisipan. Ito sinasabi dito. Sila'y ang kailang mga salita ay walang laman at nagsasalita sila ng kasinungalingan. So, sa panahon na ito, walang katarungan. Sa panahon na ito, there is social and judicial injustice. Pag may inaapi, hindi ito nabibigyan ng katarungan. No, makikita natin, para sa panahon natin ngayon, di ba? Kumisan, naghahanap ka ng katarungan, di ka makakita ng katarungan. Dahil nababayaran na nagbibigay ng katarungan. Ngayon din sa panahon nila. Kaya dito sa pangungusap ng Panginoon, siya'y tinutukoy niya kanya yung kawalan ng katurungan sa kailangang mga hukuman. May hukuman sa panahon nila. E siyempre, kahit anong pamahalaan, ay may hukuman para sa kung pag-utos nila ang kapayapaan at kayusa. Kaya may katarungan. Pero dahil nga po sa kawalan ng katarungan, ay wala pwede pumunta sa mga hukuman para umalap ng katarungan. Yun ang nakikita natin. So, yung kailan mga hukuman, ito yung legal process. Pag may inaapi, ikay pupunta sa katarungan para mapag-usapan sa maayos na paraan ang mga pangyayari at mahatulan ng kasala. So, yun ang katarungan. Tandaan po natin, ang purpose ng justice ay hindi magbago yung gumawa ng kasamaan, kundi maparusahan yung gawa ng kasamaan. Yan ang makikita na. That is justice. Ano po? Ganun ang makikita nating legal process. Pero dahil ang mga tao ay nagsasalita ng kasinungalingan, paano ka makakuha ng katarungan? Hindi kinikilala ang katotohanan, kundi kasinungalingan kanya. So kapag ikay pumunta sa hukuman, hindi ka makakuha ng due process at katarungan, kundi kasinungalingan kanya. Yung makikita natin. So yung mga kasamaan na ginagawa,
na mga merong mas masamang mga kaisipan, ay hindi sila napaparusahan. Kaya nagiging bunga na kaya nasabi na paglilihin ng kasamahan. Bakit? Dahil hindi napaparusahan yung gumagawa ng kasamahan. At yung mga nag-iisip na gawa ng kasamaan ay nagpapatuloy lang sa paggawa ng kasamaan. Bakit? Wala namang katarungan. So yun ang makikita nating larawan ng sinasabi sa talatang yun. Dito po sa 5. Sila ay pumipisa ng mga itlog ng ahas at gumagawa ng bahay ng gagamba. Ang kumakain ng kailang itlog ay namamatay at ang napipisa ay nilalabasan ng ulupong. So ito yung magandang larawan. Ano po? They hatch vipers, eggs, and weave the spider's web. Anong purpose ng ng bahay ng gagamba? Hindi pa para makahuli ng kakainin. Hindi ba? Tinatrap nila yung mga insekto na lumilipad. He who eats of their eggs dies, and from that which is crushed, a viper breaks out. So yung makikita natin sitwasyon, meron pong kawalan ng puro kasinungalingan at may kawalan ng wala nang kumikilala sa tama. Di ba? Dahil walang katarungan. Walang katarungan at walang katwiran. Yun ang sitwasyon sa panahon ng sinasabing ito ni Isaiah. Pag ganito po ang sitwasyon sa isang lipunan, o puro kasinungalingan, at walang moral integrity and righteousness, ito po ay lalason sa isang lipunan. Kaya ito sinasabing may patungkol sa ahas. Sapagkat ang ahas ay mayroong lason, di ba? Gagambag ganun din. Siya parang nagdaraya yan Nagtatrap ng makakain niya. So yun ang ginagawa nila. Sila ay gumagawa ng bahay ng gagamba para mayroon silang biktima. Yun ang larawan, no? Pagka ganito ang sitwasyon ng isang lipunan, sila ay mamamatay in the sense na not a physical death, pero sila ay mahihiwalay sa Diyos. Dahil sa kailang mga pagpapatuloy nila sa pagkakasala. Di ba? So wala nang kabutihan lang inisip nila. Tingnan nyo. Itlog ng ahas, ganyan. Pagkatapos gumagawa ng supot na bahay ng gagamba, kanya. So yung inisip nila ay puro pandaraya at pamimiktima sa mga tao. Sa verse 6, ang kailang mga bahay ng gagamba hindi magiging mga kasuotan. Hindi na matatakpan ng kailang sarili ng kailang mga ginagawa. Ang kailang mga gawa ay magawa ng kasamaan at ang mararahas na gawa ay nasa kailang mga kamay. Their webs will not become garments. Tangtangan po natin yung bahay ng gagamba ay napaka-tibay noon. Actually, kung makakaipon ka ng marami noon, pwede kang gumawa talaga ng kasungutan. Dahil napaka-tibay noon. Nor will they cover themselves with their works. Their works are works of iniquity, and the act of violence is in their hands. Sabi ng tingnan po niyo, pagdating sa panahon ng ating Panginoon, ganoon ang sitwasyon ng bansang Israel. Parang katulad sa sitwasyon ng panahon ni Isaiah. Tingnan po niyo si Kaufman, siya ay nagbigay ng commentary. Sabi niya, but look at the way they treated Jesus. Number 1, they told many lies against him. Walang katarungan, di ba? They stubborn liars to swear against him in his trial. Sila ay nagbayad ng mga sinungaling para sa magsabi ng kasinungalingan sa korte. They made haste to shed the innocent blood of Jesus, whom their governor declared to be innocent. Hindi kasi kung gusto nilang ang ating Panginoon ay mapako sa krus. Bagamat sinabi na siya walang kasalanan ni Pontius Pilate. 4, they wove a web of intrigue to get Jesus murdered clandestinely. Number 5, they bribed the soldiers who witnessed Jesus' resurrection to lie about it. Yung naka-witness po ng pagkabuhay na magaling ng ating po, nangyari nila para sabihin na hindi siya nabuhay na magaling. They pressed a false charges against him before Pilate. Though through their friend Herod Agrippa II, they planned the murder of the apostles.
Their high priest conspired with 40 murderers determined to murder Paul, etc., etc. So itong kalakaran ng bansang Israel. Yung bansang Israel sa puno ni Isaiah, nang sila napunta sa Babylon at sila bumalik, yung Israel, yung bumalik ay tapat. Pero eventually, through the years, umabalik sila doon sa kanilang pattern, tapat, tapos magiging masama, tapat, magiging masama. Pagdating sa ating Panginoon, ito yung sitwasyon. Katulad ng ika-6 na talata na sinasabi ni Isaiah. Nakikita natin yun sa panahon ng ating Panginoon. Walang tarungan. Ang ating Panginoon ay pinatay sa krus na walang kasalanan. Siya'y binigyan ng kasalanan bagamat wala siyang kasalanan. Ginawa niya lang lahat ng paraan para mabiktima nila ng ating Panginoon. Sa ikapito, ang kailang mga paa ay tumatakbo sa kasamaan at sila'y nagmamadaling nagpapadanak ng dugong walang kasalanan. Ang kailang mga pag-iisip ay mga pag-iisip ng kasamaan. Pagwasak at paggiba ang nasa kailang mga daan. Hindi po natin maisip ano po. Ito ay bayan ng Diyos. Ito ang bayan ng Diyos na binigyan niya makatarungang kautusan para makilala nila kung ano ang kasalanan. Hindi natin maisip ba't ganito ang bayan ng Diyos. Di ba? Kung ikaw ang Diyos at ganito ang bayan mo, ano magagawin mo? Kaya galit ang Diyos. Di ba? At parurusahan niyang bayan ito. Sa verse 7, their feet run to evil. Mabilis silang gumawa ng kasamaan. And they make haste to shed innocent blood. Their thoughts are thoughts of iniquity. Wasting and destruction are in their paths. Instead ng kailang mga paa ay mabilis gumawa ng kabutihan, baligtad, mabilis gumawa ng kasamaan. Itong sitwasyon ng Israel, bumalik tayo sa panahon. Nilalarawan niya yung panahon ni Noah, di ba? Nasabi ng Panginoon, ang haka ng kailang puso ay pawang masama palagi. Kaya ganito rin. Ang bayan ng Diyos sa panahon ni Isaiah. Tingnan po sa Genesis chapter 6 verse 5. Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Sa Tagalog, tingnan natin sa Tagalog. Sa Genesis chapter 6 verse 5. Naka-invento sana tayo ng isang application, sinasabi ko sa English. Automatic sa Tagalog. Sa United Nations, meron pong ganun. Verse 5. Nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Ito rin po ang sinasabi rito sa ikapitong talata ng Isaiah chapter 59. Ala silang kaisipan sa paggawa ng mabuti. Ang sinasabi rito yung majority ng tao. Merong remnant sa masamang bahay na ito na matwid sa Diyos. Sa verse 8, ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nalalaman. Sa kailang mga lakad ay walang katarungan. Ginawa nilang liko-liko ang kailang mga daan. Sino mang lumalakad doon ay hindi nakakaalam ng kapayapaan. Ang katotohanan po ay inilalarawan ng isang daang matuwid. Pero dito tignan nyo, ito'y liko-likong daan kanya. The way of peace they have not known, and there is no justice in their ways. They have made themselves crooked paths. Whoever takes that way shall not know peace. Tandaan po natin ang daan ng Panginoon ay patungo sa kapayapaan. Hindi po sa ganung paraan. Pero ito'y paliko-likong daan kanya. So pagka ganito ang pamumuhay mo, ikay lumalakad sa paliko-likong daan kanya. Ang magiging bunga mo ay kaguluhan, hindi kapayapaan. Discord, tumult, strife. Paliko-liko eh. Pero pag diretso, ito'y patungo sa itong daan ng patungo sa Diyos. Ito po ay papunta sa kapayapaan kanya. No, sa Romans chapter 3 verse 15-17, si Pablo po ay kumuha po ng quotation ito sa Isaiah, di ba? Ito mismo. Tingnan nyo. Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery
are in their ways, and the way of peace they have not known. Ito yung paraphrase ng quotation na ito. Sila'y mabilis kung walang magbubo ng dugo kanya. Ano ang nangyari sa kanila? Kasiraan, destruction and misery ang nangyari sa kanila. At tandaan ng kapayapaan ay hindi nila alam. Hindi wala silang paraan para malaman nila. May tinakwil nila eh. Ganun ang magsitwasyon sa Romans chapter 1. Na tinakwil ng mga Gentiles ang matuwid na daan ng Panginoon. Nung nangyari sa kanila, pinabayaan sila ng Diyos sa kamangmangan ng kailang kaisipan. So ito makikita na sa ikawalong talata. Ano po? Sa pangalawang bahagi ng kapitulong ito, sa verse 9 hanggang unang bahagi ng verse 15, kinilala ng bayan ang kailang kasalanan at nagpahayag. Ibasahin po natin. Verse 9. Kaya't malayo sa amin ang katarungan. So ito nagsasalita rito ang bayan. At hindi umabot sa amin ang katuwiran. Kami naghahanap ng liwanag, ngunit narito ang kadiliman. At ang kaliwanagan, ngunit naglalakad kami ng kadiliman. Therefore, justice is far from us. Bakit therefore? That's a conclusion. Na sinabi ng Panginoon, kayo masama kanya. Walang katarungan. Walang katwiran. Puro sa kasamaan ng inyong ginagawa at iniisip kanya. Kayo nag-iisip ng kasamaan sa gabi, pag-gising nyo, ginagawa nyo kanya. So sabi rito, ito ang nagsasalita rito ay hindi ang Diyos, kundi ang bayan. Therefore, justice is far from us, nor does righteousness overtake us. We look for light, but there is darkness. For brightness, but we walk in blackness. So ito'y nakikita nila ang bunga ng kailang kasamaan. Kasi ang makita natin, ito ang nilalarawan ng kasalanan ng bayan, at dahil sa itong kailang palaging ginagawa, ito ang naging kalikasan nila. It has become their nature. Spiritually, sila natutulong. Di ba, ganun din sa Bagong Tipan? Yung mga taong tinanggihan nilang kasalanan sa Pangalan Thessalonica, binigyan sila ng espiritu ng pagkatulog. Spirit of stupor, ganyan. Para sila maniwala sa kasinungalingan at di sila maligtas. So yan ang problema, bakit gano'n? Dahil ang bayan, hindi sila tumitingin sa Diyos. Hindi nila alam ang kalooban, ang utos ng Diyos. Kaya hindi nila magawa ang katwiran. Sabi nga po sa Jose, ulit-ulit, my people are destroyed for lack of knowledge. Paano nila gagawin ang matuwid kung hindi nila alam? Dahil ang laman ng kailang kaisipan ay puro kasinungalingan. Dito sinasabi ko sa Pangalan Thessalonians chapter 2 verse 11. And for this reason, God will send them strong delusion that they should believe the lie. Ay delusion. Ganyan. Pag if kayo pupunta sa ganung sitwasyon, delusion, hindi ka na nag-iisip. Delusion. Hindi ka na makapag-iisip, hindi makikita ang tama kanya. Dahil mananatili ka doon sa kasinungalingan. So yun ang makita nating kinikilalang bayan. Verse 10, itatayo ng mga tayuhan ang mga kuta mo at ang kailang mga hari maglilingkod sa iyo. Sapagkat sa aking pot ay sinaktan kita, ngunit sa aking biyaya ako'y sa iyo na. Ngayon nagsasalita ang Diyos. Sabi niya, we grow. Iba-iba po yung binasa ko. Tumandang ko sa 60. Naligaw tayo sa verse 10. Kami nangangapa sa bakod na parang bubulag, o kami nangangapa ng gaya nila na walang mga mata. Kami natitisod sa katanghaliang tapat na gaya sa gabi, sa gitna ng malalakas kami parang mga patay. We grope for the wall like the blind. Pag ikay bulag, ano makikita mo? Ikay kakapa, di ba? And we grope as if we had no eyes. Ito'y sinasabi ng Panginoon, di ba? May mga matang hindi nakakita, hindi siya bulag. We stumble at noonday, itong pinakamaliwanag na bahagi ng araw, as a twilight, doon sa pinakamadilim na bahagi ng araw.
We are as dead men in desolate places. So kung titingnan natin ito, sila'y nawala. They got lost. Sapagkat sila'y parang bulag. Sila'y nangangapangan niya. Pagiging nangangapa, ano mangyari sa'yo? Hindi mo makikita yung daan. Kasi madilim. So ito yung, bakit madilim? Dahil walang katotohanan. Puro kasinungalingan. Dito po sa Deuteronomy chapter 28 verse 28 and 28 verse 29, the Lord will strike you with madness and blindness and confusion of heart. And you shall grope at noonday as a blind man gropes in darkness. You shall prosper in your ways. You shall be only oppressed and plundered continually, and no one shall save you. So ito ang sitwasyon nila. Umalik sila sa Diyos. Sila pumunta sa mga Diyos-Diyosan. So kaya wala silang katotohanan, ang sa kanila ay kasinungalingan. Wala silang katwiran, wala silang katarungan. So ngayon sila yung nangangapakan niya. At sila yung nalilito. Yan po ang mangyayari sa atin pag umalis tayo sa Diyos. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Yun po makikita natin nangyari sa bahay ng Diyos. Sa 11 and 12. Kaming lahat ay umuungol para mga oso. Kami dumaraing na may kalungkutan para mga kalapati. Kami naghahanap ng katarungan ngunit wala. Ng kaligtasan ngunit iyon ay malayo sa amin. Sapagkat ang aming mga pagsuway dumami sa harapan mo. At ang aming mga kasalanan ay nagpapatungo laban sa amin. Sapagkat ang aming mga pagsuway ay kasama namin. At ang aming mga kasamaan ay nalalaman namin. So ano makikita natin sa mga salitang ito? Pagkaraan po ng nakita nila yung bunga ng kailang pinaggagawa. So kinikilala nila kailang pagkakamali. Basahin natin sa verse 11. We all growl like birds and moan sadly like doves. We look for justice, but there is none. For salvation, but it is far from us. For our transgressions are multiplied before you, and our sins testify against us. For our transgressions are with us, and as for our iniquities, we know them. So, alam nila, tinatanggap nila ang kailang pagkakasala. Alam niyo, ang kailang malungkot na sitwasyon ng bansa ng Israel ay di malulutas. Hanggat tanggalin nila ang kailang pagkakasala sa pamamagitan ng pagsisisi at panunumbalik sa Diyos. Ilang ang tanging paraan para magkaroon ng solusyon ng kailang malungkot na sitwasyon. Sa verse 13, na sinusuway at tinatatwa ang Panginoon at lumalayo sa pagsunod sa aming Diyos, na nagsasalita ng pang-aapi at paghihimagsik, na nagbabalak at nagsasalita mula sa puso ng mga salitang kasinungalingan kanya. In transgressing and lying against the Lord and departing from our God, seeking oppression and revolt, conceiving and uttering from the heart words of falsehood. Nilalarawan nila kailang pagkakasala. Alam po niyo kung saan nanggagaling ang pagkakasala. Ito yung nanggagaling sa maruming kaisipan, maruming puso. Sabi nga po, mula sa kayamanan, from the abundance of the heart, diba? Doon nanggagaling ang ating mga sinasabi. Mula sa isang masamang kaisipan, ang ating mga salita, ang ating mga kaisipan, at ang ating mga gawa, doon sila pinaglilihi. Doon ang gagaling sa ating kaisipan. Kung marumi ang kaisipan, anong lalabas sa iyo? Yun ang sinasabi rito. Yun ang dahilan. Tingnan po yung sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 12, verse 34. Brood of vipers, how can you, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ang ating pananalita ay larawan ng nalalaman ng ating puso.
So kung ito'y puro kasinungalingan, ano nilalaman ng iyong puso? Ganun din. Dito po sa Matthew 15:19-20. For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies. These are the things which defile a man, but to eat with unwashed hands does not defile a man. So ito pa yung tungkol sa hindi paghuhugas ng mga laga. So saan nanggaling yung mga pagkakasala? Ito yung nanggagaling sa ating puso, sa ating kaisipan. So kung gano'n ang sitwasyon nila, tingnan nyo sila po yung umalis sa Panginoon. So ano natira sa kanila? Sila yung naniniwala sa sinungalingan. Sa Proverbs chapter 4 verse 23, keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Kung ano ang ating kaisipan, sabi rito, doon nanggagaling ang pangyayari sa ating buhay. Yun ang sinasabi ng Diyos. Dito po sa verse 14, ang katarungan ay tumatalikod at ang katwiran ay tumatayo sa malayo. So, tingnan nyo, ang katarungan tumatalikod at ang katwiran ay tumatayo sa malayo. Sapagkat ang katotohanan ay nahulog sa lansangan at hindi makapasok ang katwiran. Naalala po natin yung parable of the sower. Ang katotohanan ay nahulog sa daan. So, hindi ito tumubo, di ba? Sa verse 14 in English, justice is turned back, and righteousness stands afar off. For truth is fallen in the street, and equity cannot enter. Ganyan. Hindi makapasok ang katwiran. Kapag ka ang katotohanan ay hindi tinuturo at tinatanggap, walang katarungan, walang katwiran. Sabi po rito, yung sinasabi, yan ang mangyayari. Walang katarungan, walang katwiran, walang katotohanan. Hindi tinanggap So yun, makikita natin, dahil nga po yun ang kailang sitwasyon. Ano po? Ito unang bahagi ng chapter 15. Nagkukulang sa katotohanan at tumihiwalay sa kasamaan ay ginawang biktima ang kanyang sarili. So truth fails, and he who departs from evil makes himself a prey. So itong pakiulang bahagi kanya. Dito dahil napakasama ng lipunan, sa ganitong sitwasyon, environment, yung mga taong umaalis sa kasamaan at gustong lumakad sa katwiran, sila po ay ginagawang biktima at pinipigati ng masamang tao. Di ba meron tayong nabasa, yung mga matuwid na tao ay pinapatay kanya? So, hanggang sa sitwasyon nito, gusto mo umalis, anong gagawin sa'yo? Papatayin ka nila. Bibigtamin ka nila. Pahirapan ka nila. Kanya. Dito po sa Isaiah chapter 5, verse 23, will justify the wicked for a bribe and take away justice from the righteous man. Sabihin, kung isang matuwid na tao ay biniktima at pumunta sa hukuman ng ginagawa, binabayaran ni nagbibigay ng katarungan. At ano mangyayari sa taong matuwid, nawawalan ng katarungan. Dito po sa Isaiah chapter 10 verse 2, to rob the needy of justice and take what is right from the poor of my people, that widows may be their prey, that they may rob the fatherless. Tignan niyo. Ang ginagawa ng mga tao ito. Puro kasamaan. Puro sa kasamaan. Napakasamang lipunan ng bansang Israel. Hindi natin maisip. But ganun ang bayan ng Diyos. Hindi ba, kaya sabi niya, ang pangalan ng Diyos, they speak blasphemy because of you. Right? The name of God is blasphemed because of you. Right? Sa mga ginawang kasamaan ng kanyang bayan. So, kinilala nila kailang pagkakamali. Sa huling bahagi po ng ating pag-aaral,
dito sa verse 15, pangalawang bahagi, hanggang verse 21, ano ang gagawin ng Panginoon? The Lord will respond with vengeance for His enemies, so gaganti niya kaaway niya, and blessing for those who repent. So, nagrupo yan. Yung kaaway niya, yung nagpapanatili sa kasamaan, anong mangyayari sa kanila? Gagantihan sila ng Diyos. Paano naman yung naging matuwid at nagsisisi? Bibiyaan sila ng Diyos. So basic principle, ano po? Na totoo sa buong panahon ng Biblia. Sa pangalang bahagi po ng 15 kapitulo, talata, ito'y nakita ng Panginoon. So ito po isang halimbawa ng maling paghati ng talata. Ano po? Ito'y nakita ng Panginoon at ikinasama ng kanyang loob na walang katarungan. Then the Lord saw it, and it displeased Him that there was no justice. Kaya alam po niyo, minsan, pag pinag-uusapan, limbawa, death penalty, paano kung ating justice system ay katulad ng panahon ng Israel? May mga tao mamamatay na walang kasalanan. Well, alam ng Diyos yun. Gaganti ang Panginoon pagdating ng panahon. So, on the judgment day, gaganti ang Panginoon. So there will be justice sa pamagitan ng Panginoon. So, ang Diyos ay nagalit. Ito po ay isang lipulang hindi makatwira. Di ba? Nakikita natin. Dahil tinakwil nila ang kalooban ng Diyos. So, yan ang nangibunga sa kanila, hindi natutuwa ang Diyos. Ito po, kung alam po nyo tayo mga Kristiyano, baka ito'y nangyari sa Old Testament, pwede mangyari sa panahon natin. Pag tayo tinatakwin natin ng kalooban ng Diyos, ang Diyos ay hindi natutuwa. Kung tayo Kristiyano, pinipilit natin kumain sa mga denominasyon. Kung anong ginagawa nila, ginagawa natin. Social justice, o tutulungan natin ang mga hirap galing sa church treasury, hindi kalooban ng Diyos yun. God is not pleased. Hindi na kalooban niya. Di ba? Ganito rin sa panahon ng Israel. Hindi natutuwa ang Diyos dahil sa ginawa ng kanyang bayan. Verse 16. Kanyang nakita na walang tao at namangha na walang sino mang namamagitan, kaya't ang kanyang sariling bisig ay nagdala ng tagumpay sa kanya at ang kanyang katwiran ay umaalalay sa kanya. He saw that there was no man and wondered that there was no intercessor. Therefore, his own arm brought salvation for him, and his own righteousness, it sustained him. Nakita niya sa lipunan na ito na po ng kanyang bayan. Walang namamagitan para sa katotohanan ng Diyos. At walang nakiusap sa kanya para sa pakanan ng bayan. Walang lumapit sa Diyos. Para iwasto ang mga kawalan ng katuruan at katwiran sa bayan sa panahon na yun. Ato ang solusyon. Ang solusyon ay yung Panginoon. Eventually, darating ang Panginoon. At siya magdadala ng katwiran at katotohanan. Dito po sa Isaiah chapter 42 verse 3, a bruised reed he will not break, and smoking flax he will not quench. He will bring forth justice for truth. Ganyan. Yung sirang pamalo, reed, hindi niya sisirain ganyan. So makatwid, siya magdadala ng katwiran para sa katotohanan. Yun ang ating Panginoon. Dahil ang Diyos po ay absolutely righteous. So sino ngayon ang mamamagitan para sa kanyang bayan? Ang Diyos. Ang Diyos ang mamamagitan at dadalhin niya ang kanyang bayan sa tamang relasyon sa kanya. Nakita niya walang sino man na namamagitan para sa bayan. So siya gagawa ng paraan para mamamagitan sa kanyang bayan. Sa 17. At bilang baluti ay nagsuot siya ng katwiran. At sa kanyang ulo ay helmet ng kaligtasan. Parang pamilyar sa atin to, di ba? Sa 1 Timothy chapter 6. Siya'y nagdamit ng mga bihisan ng paghihiganti bilang kasuotan
At bilang balabal ang sarili, binalutan ng sikap. For he put on righteousness as a breastplate, and a helmet of salvation on his head. He put on the garments of vengeance for clothing, and was clad with zeal as a cloak. Ito po ay sa larawan ng isang mandirigma na papasok sa digmaan. Parang 1 Timothy chapter 6 nga. Ang Kristiyano pinarawan ng isang magdirigma. At siya nakasuot ng kasuotan ng Diyos. Dito po sa Exodus 15 verse 3. Totoo po ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Pero siya rin ay Diyos ng digmaan. Siya ay dumidigma ng kasamaan. Di ba? Sa Exodus chapter 15 verse 3. The Lord is a man of war. The Lord is His name. The Lord, yung LRD capital, YSWH. So, lalabanan niya ang kasamaan. Sa Deuteronomy chapter 1, verse 30, the Lord your God who goes before you, He will fight for you, according to all He did for you in Egypt before your eyes. So, marunong lumaban ng Diyos. At siya'y lumalaban sa kasamaan. Isaiah chapter 42, verse 13, the Lord shall go forth like a mighty man. He shall stir up his zeal like a man of war. He shall cry out, yes, shout aloud. He shall prevail against his enemies. So yung kung inisip natin na sabi nila, ang Diyos ay Diyos ng pagmamahal, totoo yun. Kung ikay gumagawa ng matuwid, paano kung gumagawa ka ng hindi matuwid? Verse 18. Ayon sa kanilang magawa, ay gayon din niya gagamitin, gagantihin, puot sa kanyang mga kalaban, ganti sa kanyang mga kaaway, sa mga pulo ay ganti ang kanyang ipapataw. According to their deeds, accordingly he will repay. Fury to his adversaries, recompense to his enemies, the cost lands, he will fully repay. So, ito yung pagiganti. Makita natin. Ayon sa kanilang ginawa. Ang katarungan ng Diyos, consistent lang. Ang kanyang kahatulan ay depende sa iyong ginawa. Kung anong ginawa mo, yan ang magiging kahatulan mo. Dito po sa Ecclesiastes, chapter 12, verse 14, ano po? Pagdating ng araw, ay magkakaroon po ng kahatulan. Di ba? So, anong kahatulan ng Diyos? Basahin natin sa Ecclesiastes chapter 12, dito sa verse 14, ano? Basahin po natin. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging iti mabuti o masama. So, ang ating magawa. Dito po sa Romans chapter 2, verse 6, pareho rin. Yung Ecclesiastes po ay sinulat sa Old Testament. Yung Romans chapter 2, verse 6 ay sinulat sa Bagong Tipan. Where is the same principle? Hindi nagbabago. Sayin natin. Kanyang gagantihan ng bawat tao ay sa kanyang magawa. So dito po sa verse 18, according to their deeds, He will repay. Accordingly, He will repay. So yun, makikita natin kung anong ginawa nila, yan ang kanilang kabayaran. Ang mga kaaway po ng Diyos ay yung mga hindi naniniwala sa Kanya. In effect, sa panahon ito, Gentiles. Pero ganoon din sa kanyang sariling bayan na hindi niya kaaway, ay naging kaaway niya. At ang kaaway ng kanyang bayan ay ang mga Hentil. So yung mga Hentil ay kaaway ng bansang Israel from the beginning. So gagamitin ng Diyos ang mga Hentil laban sa kanyang bayan para sila magsisi. Parehong pattern ng Diyos palagi. Basahin niyo ang kasaysayan ng Israel. Pagka ang kanyang bayan ay masama, magdadala siya ng ibang bayan para parusaan ng kanyang bayan upang sila ay magsisi. Verse 19.
Sa gayoy katakutan nila ang pangalan ng Panginoon mula sa kanluran, at ang kanyang kalalakihan ay mula sa sikatan ng araw, sapagkat siya'y darating na parang bugso ng tubig na itinataboy ng hininga ng Panginoon. So shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. Isang standard, isang banner. Kanya. Pagka Panginoon po ay ipapakita niya ang kanyang kapangyarihan laban sa kanyang kaaway, ito'y para ipakilala sa kanila na mayroong Diyos na may wala hanggang kapangyarihan. At kapag ka nakita ng mga tao ang mga gawa ng Diyos, ang kailang magiging kasagutan ay pananampalataya. Sila'y sasagot sa kaligtasan na ibinibigay ng Diyos. Pag nakita nilang kapangyarihan ng Diyos. Ito po, Exodus chapter 8, verse 22. And in that day I will set apart the land of Goshen, in which my people dwell, that no swarms of flies shall be there, in order that you may know that I am the Lord in the midst of the land. So, nung ang bansang Israel ay nakarating sa Egypto, ang kailang lugar ay Goshen. Yun ang lugar nila. Pero wala raw po mga langaw doon na pupunta. Ito'y para may pakita na may Panginoon sa gitna ng bayan niya na nasa Goshen. So kapag, kung ano man po ang ibig sabihin ng talatang ito, kung ito mo'y tumutukoy sa kanyang gawain ng pagliligtas, o sa gawain ng kanyang kahatulan, o pag-uusig na ginagawa ng kaaway, ang pinakikilala po rito, kung ano man ang sitwasyon, ang kaisipan ng Diyos ay hawak niya. He is in complete control kanya. Sa mga nakarang panahon, niligtas niya ang kanyang bayan sa maraming pagkakataon. At ipagpapatuloy po niya yan. Nagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para sa pakanan ng kanyang bayan. Dito sa Psalm 106:8, nevertheless, He saved them for His name's sake, that He might make His mighty power known. So, makita mo kung gaano kapangyarihan ng Diyos, magkakaroon ng takot ang mga tao sa Diyos. Verse 20. Ang isang manunubos ay dating sa Zion, at sa kanila sa Fob na umihiwalay sa pagsuway, sabi ng Panginoon. The Redeemer will come to Zion, and to those who turn from transgression in Jacob, says the Lord. So, sino yung tagapagligtas? Sino yung tagatubos? Sa kautusan po ng Moises sa Old Testament, ang pinakamalapit na kamag-anak ng may karapatan at obligasyon kanya na tubusin ang isang pag-aari ng isang kamag-anak na nakautang sa tagatubos kanya. Halimbawa, isang kamag-anak na nahulog sa pagkalipid dahil sa kanyang utang, siya rin ang tutubos kanya. So ito ang kahulugan ng tagapagligtas o tagatubos sa talatang ito. At si Isaiah po ay ang kanyang tinutukoy na manunubos ay ang ating Panginoon. Siya'y darating sa kanyang sariling bayan upang magandog ng kaligtasan una-muna sa kailang bayan. So salvation first to Israel. At nung ito'y kailang takwil, maalala po natin si Pablo at si Barnabas o si Silas, pumunta po sila sa lugar ng mga Hudyo, tinanggihan sila. Hindi ko lang kung sa Thessalonica yun. Po. At sabi niya, mula ngayong kanya, pupunta na kami sa mga hinti. Ito po is Acts chapter 13, 46 to 48. At saka sa chapter 8 and verse 6. So yung pong mga magsisisi sa Israel, ililigtas sila ng manunubos. And eventually, masasama yung mga Gentiles. Dito po sa Zechariah chapter 9 verse 9. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout,
O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. He is just and having salvation, lowly and riding on a donkey, a colt, the foal of a donkey. I will cut off the chariot from Ephraim and the horse from Jerusalem. The battle bow shall be cut off. He shall speak peace to the nations. His dominion shall be from sea to sea and from the river to the ends of the earth. So ito sa buong sanglibutan. At ito magsisimula sa bundok ng Sion, sa Jerusalem. Yet I have set my king on my holy hill of Zion. This is Psalm 2 verse 6. This is Psalm 110 verse 2. The Lord shall send the rod of your strength out of Zion, rule in the midst of your enemies. Rule in the midst of your enemies, Gentiles. So mula sa Zion, lalabas ang kautusan ng ating Panginoon. Sa Isaiah chapter 2 verse 3. For out of Zion shall go forth the law and the word of the Lord from Jerusalem. So yun ang manunubos. Ito yung manggagaling sa Jerusalem. Verse 21 at ang katapusan ng chapter 59. At tungkol sa akin, ito aking tipan sa kanila, sabi ng Panginoon. Ang aking espiritu ay nasa iyo at ang aking salita na inilagay ko sa iyong bibig ay hindi hiwalay sa iyong bibig o sa bibig man ng iyong lahi o sa bibig man ng angkan ng iyong lahi, sabi ng Panginoon, mula ngayon at magpakailan pa man. As for me, says the Lord, this is my covenant with them, my spirit which is upon you, and my words which I have put in your mouth shall not depart from your mouth, nor from the mouth of your descendants, nor from the mouth of your descendants' descendants, says the Lord, from this time and forevermore. So ano ito? Yung remnant. Yung tapat. Ito po ang magtatagala, ito po ay magiging tapat sa salita ng Diyos. At ito ay mula sa isang lahi patungo sa susunod na lahi. At ito pong pangako na ito ay natupad sa ating Panginoon. Mga salita tinanggap niya sa Ama sa pamamagitan ng Ebanghelyo at sa tunay na iglesia, the true church of Christ. Tingnan po natin ano po. Doon ito mula sa lahi hanggang sa kailang mga lahi. Dito sa Acts chapter 2, verse 39. Ano po? Tingnan niyo ang pagkakaisa ng Biblia. Acts chapter 2, verse 39. Sa pangalan po ni Apostle Peter, ito ang ating mababasa. Ano po? Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat na nasa malayo, maging ilanman ang tawagin ng Diyos sa Kanya. So ito po ang katapusan ng ating pag-aaral po sa gabing ito. Una pong si Brother Jerry Moran, Russian po kanya. Sarah Kembao Castillo, magandang gabi po, magandang gabi rin. Jeffrey, Makabenta Kalinero. Maayong gabi, Brad. Maayong gabi po. Randy Carilong Senis. Maya pa Benki akong kapatid at Kalaguran, Amanalbe at Makramdam. Ito po yung Kapampangan na po. Ito po ang aming wika. I-translate po natin. Magandang gabi sa lahat ng mga kapatid at mga kaibigan na nanonood at nakikinig. Jeffrey Makabenta Kalinero, manonood po ako ngayon, Brad. Okay, thank you, Brad. Rafael Ortiz, good evening to all. Good evening din, Brad. Grace Tagaygay, magandang gabi po, Brad. At sa lahat na nakikinig, magandang gabi rin, Sister Grace. At si John Albert Takbad, also known as Brother Jojo. Peaceful to all and listening here. So wala lang pong comment. Be with us, God, through every passing day.
say, Thy will, not ours, be done. Throughout this life with Thee may we be one. Be with us, Lord, when sorrows dim our eyes. Focus our thoughts upon the eternal prize. Grant us the peace that Thou alone canst give, and in Thy presence may we ever live. Be with us, Father, dwell within our hearts, strengthen our faith for Satan's fiery darts. Fill Thou our minds with courage and with love, that we might praise Thee with the saints above. Be with us, God, in our last trying hour. Lead us through death by Thine almighty power. Then take us home to heaven's shining coast. Be with us, Father, Son, and Holy Ghost. Meron pa nanagdag po, ano po? Okay. Si Rafael Ortiz, good evening to all. Good evening, Brad. Kennedy Pili Gambol, gandang gabi po sa lahat. Gandang gabi rin. Grace Tagagay, magandang gabi po, Brad, sa lahat na nakikinig. John Albert Takbat, Grace Tagaygay. Ryan Loder, maraming salamat po, Brad. Maraming salamat din. So, lalo po tayong comments sa ating pag-aaral. Bukas po, naikabit ko lang po yung mga paksa, yung sa 4 p.m. It is no laughing matter. Tayo siya, chapter 60 kanyo. Sabi po ni Brother Kennedy Piligambol, may the words of the Lord God be with us all. Amen. So tayo po ay manalangin. Amang banal, kami po ay nagpapasalamat sa ganitong pagkakataon na aming pinag-aaralan yung mga salita na nagtataglay ng katwiran at katarungan at katotohanan. Ito po ang daan na patungo sa inyo, Diyos. Hindi kami makakarating sa taming tahanan sa langit, kundi po sa inyong katotohanan. Sana po ay manatili kami tapat sa inyong salita, sa aming buhay, sa araw-araw. Bigyan niyo po kami ng kapakumbabaan ng aming puso, tanggapin kapag kami nagkakasala at tumapit sa iyo sa pagsisisi. Patawarin niyo po kami, Ama, sa aming mga pagkakamali. Sana po sa gabing ito ng pagkapahingahan ay bigyan niyo po kami ng kapahingahan at sa kabukasan po ay karagdagan ng buhay upang kayo magpatuloy sa paglilingkod sa inyo, Diyos. Sinasam namin ang pagdating ng aming Panginoon na mag-aalis po sa amin mula sa likong mundong ito na aming kinagagalawan. At ang mga bagay tayo may hiningi, nagpapasalamat sa pangalan ng Kristo. Amen. So bukas na po, magsama-sama tayo muli mga kapatid. Napakabilis po lang panahon, Agosto na eh.
So lumampas na po tayo sa higit na kalahati sa taong ito. Ito po yung taon na parang wala. Parang dumaan lang. Na parang hindi totoo. No po? Hindi katulad sa mga nakarang taon na puspos po ng gawain sa Panginoon. Ngayon lahat po ng mga naiplanong gawain ay puro na naliban o napuspon. Kaya kailan na magpapatuloy, hindi natin alam. Kaya po yung nagkaplano ng gospel meeting no April 9 sa Mangpalad ay simula po ng kalawang buwan ng quarantine. So, ito po yung aming pinagliban indefinitely. Hindi natin alam, loobin ng Panginoon, kailan po magpapatuloy. So, mag-ingat po tayo mga kapatid. Stay safe.